Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon na opinion itong post ni Yeni Safak. Tungkol ito sa assessment ng isang billionaire investor. Kahihinatnan itong Iran war versus US, Israel. Ito, billionaire investor Ray Dalio warned that the Iran war and Strait of Hormuz closure could trigger a US collapse scenario, drawing parallels to Britain's 1956 Suez Canal crisis. Dalio argues that if oil trade shifts from dollars to yuan, the petrodollar system could collapse, ending America's global economic dominance. Okay. Kanina, marami na akong post na nabasang ganito. Sinasabi nila, ang silent winner sa giyera Israel, US versus Iran, China. Kahit walang ginagawa ang China, panalo. Bakit? Mautak ang China eh. Kinaibigan niya ang Iran. Okay? Ang Iran, matagal nang ginigipit ng US. Hindi siya makapagbenta ng kanyang langis. Maraming langis ang Iran, kaya lang dahil sa sanksyon ng US, hindi siya makapagbenta. Ang China naman, marami siyang kailangang langis. Kinaibigan niya ang Iran. Habang ginigipit ng US ang Iran, ang China, tinutulungan niya ang Iran. So, nagkaroon ngayon ng deal o agreement na ang Iran magsusupply ng langis sa China at a discounted price. Okay? So, win-win solution ito kasi ang Iran nahihirapan ng ekonomiya niya dahil hindi makapagbenta ng ng kanyang fuel. Nandyan yan ang market niya, China. Ang daming industry sa China na kailangan niya ng energy, fuel. So, panalo ang Iran dahil makapagbenta siya ng kanyang langis. Meron na siyang income. Ay, panggera na siya. Panalo rin ang China dahil meron na siyang supply ng langis. Hindi na siya aasa sa mga Middle East countries na aliado ng US. Nandiyan na, oh. Ayan na. So, sa gera ngayon, ito na. Yung Strait of Hormuz, daanan yan ng mga barko, kontrolado ng Iran. Yung mga krudo sa maraming parte ng mundo, dadaan dyan. Isinara na ng Iran. Kaya problemado ang US. Ang US nanawagan ng tulong sa kanyang mga aliadong bansa. Magpadala kayo ng warship para eskortan ang inyong mga barko nagdadala ng langis para makadaan sa Strait of Hormuz. Ang mga aliadong bansa ng US dinedma. Wala, talagang nagtampo daw si Trump dahil walang tumulong sa kanya. So ibig sabihin, bahala ng US sa giyera niya. Japan, Australia, Canada, European Union na walang tumulong. So ano ngayon? Ang kondisyon ng Iran ganito. Pwedeng makadaan ang mga barko ninyo na nagdadala ng langis sa Strait of Hormuz basta ang langis na binili nyo, ang gamitin nyong currency yuan. Pag dolyar ang inyong gamit, di kayo padanin. Ito, konting history. I think 1970s nung nagka-problema dyan sa Middle East. Hindi 70s, 1950s. So basta ang US na nagkaroon ng agreement sa OPEC na tutulungan niya, ang US tutulungan niya ang mga Middle East countries sa security. In return, papayag ang mga Middle East countries na ang currency na gagamitin sa pagbili ng fuel is dollar. Kaya tinawag na petrodollar. Kaya malakas ang US kasi kailangan mong bumili ng dolyar para makabili ka ng langis. Yan po ang dominance ng US. Ngayon, malapit ng maputol yan. Kasi nga, dahil sa Strait of Hormuz, kung, example tayo hindi tayo makabili ng langis dahil dolyar ang ginagamit natin. Pag nagtagal ito, mapipilitan tayo. Kung akong presidente, mapipilitan tayo, bahalang magalit ang Amerika, gagamit na rin ako ng yuan para makadaan
ang ating barko na nagdadala ng langis makapasok at may magamit tayo ano. Talagang talunan ang US dito, talunan ang US, panalo ang China, at ngayon ang PBBM admin dumikit masyado sa US. Ano ngayon? Talunan siya. Hindi katulad kay PRRD noon, dumikit siya sa China. Kung si PRRD pa ngayon ang ating presidente, hindi tayo mamumblema. Bakit? China lang ang katapat niyan. Tawagan niya si Presidente. Pare, pakitulungan mo naman ako. Sige, magkaibigan eh. Ako nang bahala sa Iran. Iran, padaanin niyo ang barko ng mga Pilipino dahil kaibigan natin yan. Yes, boss. Diba? Ganun lang yun. So, malas. I don't know, matatawag bang malas ang administrasyong ito dahil dumikit ka masyado sa US. Ang US ngayon, talunan na. Ang nakikita ko, tatagal pa ang gerang ito. Akala ng US kasi is in just a matter of weeks o ilang buwan, tapos na. Hindi. It's a war of attrition. Talagang maghihirap tayo. Mauubusan tayo ng stock ng langis. Sinasabi nila, bibili tayo sa Russia. Paano kung ang China, tatawagan niyang Russia? Pare Putin, wag mong bintahan yung Marcos Jr. na yan ng langis. Dahil ginagawa nila akong katatawanan, inaaway nila ako. Sige, akong bahala. Wala. Saan tayo bibili ng ano? Yun po, ang malas ng administrasyon. Kaya, mas mautak talaga ang ating Tatay Digong kumpara nitong administrasyon ito. Nakakami sayang ang ating Tatay Digong.